Marami po nagtatanong sa akin tungkol sa high blood. Bilang isang internist, cardiologist, tinatanong nila ako, pwede ko na ba tigil yung gamot ko? Pwede ko na ba lipat yung losartan? Gagawin kong amlodipine? Pwede ko ba itaas yung dosis o ibaba yung dosis? Okay, syempre, ang tips natin sa inyo, sasabihin ko, mas maganda dapat pupunta kayo sa doktor ninyo, siya tumitingin sa inyo, siya mag-a-adjust. Pero for some reason, di kayo makabalik, malayo, o wala kayong pera pambalik, hindi ko alam anong dahilan, magbibigay lang ako muna ng overview tips na baka makatulong sa inyo. Ito po yung blood pressure natin. Yan, di ba? So, itong green, pag nakita nyo, ang normal ito. Maganda itong diagram. 120/80 green. Di ba? O kahit ito, mula 90, 100, 110, over 70/60, pwede pa rin yan. Normal pa rin yan, green. Ito ang low blood. Ito, low blood. 90/60 o mas mababa pa, low blood yan. Ibig sabihin, kung kayo may high blood, nabigyan kayo ng gamot, let's say, amlodipine, tapos after 3 months, 4 months, bumaba blood pressure nyo ng 90/60. O, ang common sense dyan, titigil nyo yung gamot. Diba? Hindi nyo na kailangan paalam sa doktor. Basta bumaba ng 90/60 ang blood pressure nyo mula sa mataas na blood pressure, tigil muna. Pero kung ang blood pressure nyo ay 110/70, pwede pa tuloy yung gamot. Diba? Pag blood pressure nyo 100/70, medyo ingat-ingat na, medyo mababa na yon for a high blood sa akin. Baka babawasan ko na ang dosis konti, titingnan-tingnan muna. Pero basta 110, 120, tuloy ang gamot. Paano naman kung ang BP mo 140/90, mataas? Nakagamot ka, naka-losartan, naka-amlodipine, tuloy lang talaga. Paano naman kung kulay pink o kulay red? 160, 100, 180, 100. Pag ganito kataas, nakainom ka ng gamot, ibig sabihin, kulang na gamot mo. Dadagdagan mo na. Taasan dosis o bumalik sa doktor, taasan dosis, dagdag pa ng gamot. Dagdag lang ng dagdag po yan. Yan ang shortcut ko sa inyo. Bakit tumataas ang blood pressure? Diba? Meron talaga yung kusang tumataas. Yung talagang tumatanda, nagkaka-heart problem, nagkaka-kidney problem, tumataas. Meron din naman mga temporary pagtaas na galit, na stress, smoking, kape, droga. So, meron mga iba na baka nagpapanik ka lang, medyo relax lang muna, di ba? Pag biglang tumaas ang blood pressure kasi tulad ng sinabi ko, medyo mag-iingat tayo. Let's say, biglang nag-spike, tumaas ng 180, 100, tatanungin ko agad, sumakit ba dibdib mo? Lumabo ba mata? Nabulol ka ba? Na-headache ka ba? Nagsuka ka ba? May nanghina ba? Nahilo ba? Kasi binabantayan mo stroke or heart problem habang mataas yung BP. Yun ang delikado. Yan na binabantayan, baka ma-stroke. Nangiwi, nanghina. Ito usually binibigay sa kababayan natin. Pag amlodipine, isang grupo yan ng, marami yan isang grupo yan ng mga gamot na ang ending ay pin, calcium channel antagonist. Felodipine, nicardipine, nifedipine, amlodipine. Pag sartan, losartan, isang grupo din yan ng gamot na ARB naman ang tawag natin. Yang mga sartan, angiotensin receptor blocker, marami din yan, irbesartan, candesartan, valsartan, telmisartan, lahat yan sartan. Okay? Pare-parehong class. Usually, mas mahina to konti. Mas malakas ito. May kanya-kanyang galing. Meron din favorite ko, mga olol. Hindi sila olol ha, olol sila. Metoprolol, carvedilol, atenolol, propranolol. Mahina siya pang high blood, pero favorite ko, pampabagal ng heart rate, and pampahina ng tibok konti, pamparelax. Yan. Pero tulad na sinabi ko, delikado low blood. Diba? Nangyayari din minsan minsan na high blood ka,
O minsan na uminom ka ng gamot, amlodipine, 10 milligrams. Nung una, okay, na-control. Pero tandaan nyo, ang gamot sa high blood, lalo na amlodipine, patagal ng patagal, patindi ng patindi yung epekto. Maganda kasi amlodipine, 35 hours na sa katawan mo, 1.5 day. So, everyday iniinom mo, palakas yan ng palakas after 1 week, 2 weeks. So, mas controlled ka. Hindi ka talaga ma-stroke dapat. Kaya lang may tao, baka ang high blood nila na-stress lang sila talaga. Hindi talaga tunay na masikip yung mga ugat nila. So, pag matagal, minsan nalo-low blood sila. Nalo-low blood sila, baka na-over yung dosis. O, pag na 90/60, tigil mo na yung gamot. Lalo na ba ng 80/60, hilo na yan. 80/50, fainting na. O, pwede mag-collapse. So, ginagawa namin, kung nakagamot, higa, taas ang paa. Higa, taas ang paa para yung dugo pumunta sa puso, tumaas. Hanggang tumaas yung BP. Pero, let's say, di ka uminom ng gamot sa high blood, bigla ka na lang na low blood bigla. Ayun, usually heart attack to. Okay? So, ang tips natin, doktor mo lang magbabago ng gamot. Yung sa akin, payo lang. Diba? Let's say, nasa bundok ka, wala kang pera talaga, wala kang mapuntahan, di mo matawagan, at least may idea ka. Usually, pasyente, ito kaya nyo na to eh. Katawan nyo to, kaya nyo tansyahin eh. Diba? Oo. Pag matalino, ang matalinong pasyente, mahaba buhay. Ulit, ang matalinong pasyente, mahaba ang buhay. Huwag kumopya sa kapitbahay, bahala siya sa buhay niya. Diba? Iba to, hindi to porke kumain siya ng adobo, pwede rin adobo sa'yo. Minsan, adobo sa kanya, bawal sa'yo. Aspirin sa kanya, maganda. Aspirin sa'yo, allergy, na magamo ka. Lose weight, pinakamaganda pang pababa ng blood pressure, lose weight, low salt, 'di ba? Bawas stress. Yan, 'di ba? Pag nakapayat ka na, pumayat ka na, nag-low salt ka, nag-diet ka talaga, pwedeng mabawasan yung gamot mo. Tulad na sinabi ko, itong mga gamot sa high blood, may ARB, angiotensin receptor blocker, mga sartan, may ACE inhibitor, okay? Favorite ko itong mga ACE inhibitor, A din siya. Mga Pril, Captopril, Enalapril, Perindopril, Lisinopril, beta blocker, LOL, calcium antagonist, mga PIN, diuretic, furosemide, hydrochlorothiazide. Ito po, importante. Tingnan nyo Importante itong slide. Ang mga ACE inhibitors, Pril, angiotensin receptor blockers, sartan, recommended siya dito sa taong ito. Okay? Pag nandito kayo, bagay siya sa'yo. Pag nandito naman kayo, hindi siya bagay sa'yo. O, nahin natin, gawa ko to sa libro ko to. May libro ako, Cardiology Blue Book. Hindi ko na-update So, itong mga sartan at Pril, maganda sa heart failure. Panalo yan. Basta mahina puso, malaki puso, tapos malaki puso na high blood, sartan agad o Pril. Maganda sa diabetes. Maganda rin sa stroke. Maganda rin sa medyo nasisira ang kidneys. Umpisa pa lang nasisira. Yung mga stage 1, stage 2 kidney disease yan, pwede pa sartan at Pril. Pero pag stage 5 kidney failure dialysis na, hindi na po pwede. Ayan. So, kita nyo heart failure, diabetes, umpisa pa lang na kidney disease at stroke, maganda tong sartan. Bukod sa control high blood, maganda siya dito. Minsan control diabetes. Ang mga beta blocker, sino dapat? Yung mga may sakit sa puso, yung mga may nervyos. Yan, ang ganda to sa may nervyos. May bagong pag-aaral. Basta itong mga metoprolol, may tulong sa nervyos. Kanino bawal? Sa may hika. Sa athlete, binabawal din. Hindi ba talaga binabawal? Kasi kung mataas na yung beta blocker, mabagal yung tibok, baka hindi sila makatakbo ng malayo. Yun lang. Medyo may tiredness kung mataas ang dose. Calcium antagonist, amlodipine, maganda to sa super high blood. Oo. Pag super high blood, maganda to. May heart problem. Diuretic, maganda sa manas. Yung mga may manas-manas. Okay? Yung mga gamot nyo. Ito yung sample ng mga sartan.
Candesartan, irbesartan, losartan, telmisartan, normal dose. Calcium channel blocker, amlodipine, felodipine, nifedipine, normal dose. Hanggang 10 milligrams lang amlodipine, bawal itaas. Ito yung sample ng beta blocker, atenolol, bisoprolol, metoprolol, propranolol. Marami yan. May kanya-kanyang dose. Pero style ko sa metoprolol, hindi ko naman ginagamit sa high blood pang palpitation, low dose. Hilig ko, half tablet twice a day, 1/4 tablet twice a day ng 50 milligrams. Sa akin, masarap yung dose na yan. Pwede nyo i-try. May diuretic, may ACE inhibitors. Yan. Okay. Basta, alam nyo lang, ganun lang yung gamot. Tapos sinabi, ang pinakamahalaga dito, itong slide. Pinakamahalaga dito ay yung slide na pinakita ko na ano yung indication niya. Yan, to pinakamahalaga. Pwede nyo kunan yan. Okay? Tips natin, generic is okay. Kung mayaman ka, pwede branded. Wala namang kaso. High blood na gamot, maganda siya sa kidneys. Pinoprotektahan niya. Nakakasira siya kidneys. Hindi po. Hindi po. Hindi na, huwag kayong maniwala doon. Walang concern sa yun. Lahat naman ng pagkain, kahit pagkain, sabihin mo, maganda ba ang tinola? Oh, maganda tinola, pampalakas. O, kumain ka ng 10 kilong tinola, maganda. Siyempre, hindi maganda, 10 kilo, din overdose. Diba? Gamot sa high blood, maganda. Maganda sa tamang dosis. Maganda sa kidney, prevents heart attack, prevents stroke. Maganda sa lahat, sa tamang dosis. Pag in-overdose mo, di na maganda. Diba? Saves kidneys from dialysis. Mas hindi ka na heart attack. Pampahaba ng buhay. Kaya nga yung mayayamang bansa, mahaba ang buhay. Marami libreng gamot Kita mo yung mayayaman, 90 years old na, buhay pa. 100 years old, buhay pa. Daming gamot. O, tingnan mo yung mahihirap. Ang bilis lang, 50, 60, patay na. Bakit walang gamot Na-rush sa hospital, hindi uminom ng gamot sa high blood. Sa diabetes, hinayaan lumala. Kaya maiksi buhay Ito yung pampahaba ng buhay. Sila yung pampahaba ng buhay. O, ito yung mga blood pressure, sinabi ko sa inyo. Isa pang problema, kailangan alam nyo, morning high blood. Morning hypertension. Ito, dito nadali nanay ko. Ano lang yan. Anong pumano na? Morning hypertension. Sa hapon, sa gabi, blood pressure nanay ko parang 110/70. Oh, ang ganda. Blood pressure na sa umaga, 190/100. Grabe. Anong risk factor? Nagkakaedad. May tigas na. 89 na kasi mama ko noon. Matigas na yung mga ugat niya. Kaya, pag na-pressure, biglang tumataas ang blood pressure. Pag na-relax, ang baba naman. Kaya mahirap nga pag may edad. Dapat medyo steady lang. Steady lang tayo. Kailan na-stroke ang tao? Kailan na high blood sa umaga? Nanay ko maaga na stroke 6 a.m. siya na stroke. Ayan. Paano maaga? Masipag. Maraming ginagawa. Na-stress. Okay? So, pag mas mataas ang blood pressure mo sa umaga, morning hypertension. May tao, tumataas ang blood pressure sa tanghali. Work-related. May tao na high blood sa gabi. Mga insomnia, hindi makatulog. Iba naman yun. Paano bumaba blood pressure? Ayan po talaga. Bukod sa gamot, deep breathing exercise. Yan. Relax. Yung isip, ipaparelax ang isip, meditation. May tulong yan. Kung talagang kaya mo i-control yung talaga walang problema, parang ano ka lang, higa ka lang, gano'n, parang relax ka lang. Parang bagsak mo lang yung katawan mo. 5-10 minutes, bababa blood pressure. Pero syempre, kung high blood, kailangan may tulong sa gamot. Umihi ka muna, di ba? Maluwag ang baro, huwag mo sikipan, nakaka-high blood din yon. Bawas kape, nakaka-high blood din yung kape. Ano mo, lakas ng kabog, lalo na matatapang. Yan, smoking, bawal. Ayan, Para bumaba, ito maganda to para sa mga overseas workers, diba? Para pumasa kayo. So, bukod sa inom ng gamot, huwag magkukwentuhan habang binibipi ka. Ayan, Huwag malikot. Dapat relax lang. Tataas blood pressure mo. Check ito, X. Yan. So, exercise, diet, low salt, moderate drinking alcohol or no alcohol, quit smoking, and reduce salt. Tsaka yung maintenance natin. Sana nakatulong tong video ko.
para matuto kayo paano i-adjust yung gamot habang di pa kayo nakakabalik sa inyong doktor. God bless po.